Good morning, magandang umaga po sa ating lahat mga kabayan. Well, dito kami natulog kagabi. Super lamig kahit naka-tent kami mga kabayan. Akala namin magiging parachute yung aming tent kagabi kasi super lakas ng hangin. Wala naman pong bagyo po mga kabayan pero super lakas ng hangin. No, kahit naka-tent pero talagang tatagos ang lamig, ang hangin dito sa loob ng tent po mga kabayan. At may mga dala-dala na kami mga comforter, unan. Kumbaga nagdala na kami mga kabayan. Talagang Girl Scout, Boy Scout yung aming dating ngayon mga kabayan. Kasi alam nyo naman po, no, na nandito kami ngayon sa kabundukan. So, syempre, nandito pa rin po tayo sa bundok kung saan pinakatuktok mga kabayan, no, kung saan dito gaganapin yung ating magiging venue natin mga kabayan sa pamaskong handog, no. Kaya nandito pa rin po tayo kasi natapos na. Sabi ko nga po mga kabayan, di ba? Sabi ko po ay after ng pabahay ni Nanay Marisa, magiging busy din kami dito kasi para sa early preparation namin. So nakita nyo naman po, as you can see po, ay tapos na po yung ating bahay kubo. No, yan po yung long table natin kung saan dyan po tayo magpapakain. Lahat ng ating pagkain ilalagay dyan. Yung mga groceries na pamimigay, yung mga bigas na ipamimigay natin, yung mga used clothes natin na galing sa iba't ibang panig ng mundo, no. Diyan natin ilalatag at sila na mismo ang kukuha mga kabayan. Mamili sila ayon sa gusto nila at kasya nila mga kabayan. So yun po yung ginagawa natin tulad last year. So ulitin ko lang po mga kabayan, hanggat hindi ko pa matatapos yung mga ginagawa dito, nandito pa rin po ako, no. Kasi dito mga kabayan, lahat ng tao dito, lahat ng bahay ay natulungan ko na, no. Natulungan ko na, naiudahan ko na mga kabayan. At yung iba nabigyan natin ng bahay. So hindi po pwede mga kabayan natatawid ako ng ibang lugar dahil napakalayo nito, napakalayo. Ang dating namin dito pag hindi kami natutulog mga kabayan, halos kalahating araw. Siyempre galing pa ng Pangasinan, magagayat ka pa, ang dami mong gagawin, mamalingki ka pa, etc. So ang ginagawa namin mga kabayan para mabawasan yung oras sa travel namin, no, kahit bahala na, sabi ko bahala na, delikado man, pero sila, sige, punta tayo doon tayo matulog para magawa natin ng maaga yung mga ginagawa natin. So ito po yung ginagawa namin mga kabayan. Kaya lagi ko pong sinasabi, pasensya muna, wala kami ibang video ngayon, no, dahil naghahanda tayo sa pamaskong handog. Ang dami nating gagawin dito. Pero ganun pa mga kabayan, pag matapos ito, siyempre ay mamimigay din po tayo sa ibang kumbaga meron din kayo makikita mga kabayan na ibang mukha sa vlog natin. Pero sa ngayon ay dito po muna, no, dito malapit kay Nanay Marisa at ginagawa natin to. Then after dito iikutan naman tayo back to normal, no, maghahanap ng mga kababayan natin na lubos ng ilangan. Basta sa ngayon dito muna ako, tapusin ko po mga kabayan, na high blood ako kasi yung aking pwesto doon, no, pag ganyan, Diyos ko, yung ulo ko nandito. At siguro napansin ko lang nung sa katagalan na nakahiga ko, sabi ko parang nahihilo ko, anong meron? Yung pala chinik ko, yung higaan ko ay naka ganyan, no, nakatuwad ako. Siyempre gabi na kami dumating dito mga kabayan, around 12 midnight na umakyat kami ng bundok from Pangasinan, kasi umalis kami ng Pangasinan is 8, mga ganon, around 8 PM. Nakarating kami dito almost 12 midnight, 11:48 ba yun o 11:50. So
dumating kami, hindi ko na nakita, bahala na, basta maipwesto lang yung, mailagay lang yung tent, okay na. Hindi na namin nakita yung patag ba o lubak-lubak ba o whatsoever. Nagmamadali na kasi ang lamig, super lamig. Gusto ko nang pumasok dahil ang rayuman. Maaga ang araw dito mga kabayan kasi nandito ka sa pinakatuktok sa kabundukan. Kaya maaga mahagip ka sa araw, pero maaga pa mga kabayan. So ayan, ginagawa ni Makoy mga kabayan, pinapatag niya, lilipat kami doon. No, ilipat ko yung pwesto ng ng tent namin para hindi nakatuwad na matulog. Yung dugo natin napunta na sa ulo. Kaya ito, bangon tayo at dilikas tayo dyan. And then super lamig, kailangan natin uminom ng, kasi namalat ako mga kabayan, no, sa kasasalita, and then sa weather na super lamig. So bababa kami kasi mayroong tanim si Ate Cha na turmeric para titirik yung mata natin mga kabayan. Maaga pa iinom tayo ng turmeric, salabat na turmeric po mga kabayan, para maibsan yung malat ko at masarap dahil mahangin, malamig, para mabawasan yung lamig na pumasok sa katawan natin, at saka yung bloated natin para mautot natin mga kabayan. May bakal to, kailang sabi ko inaangat ng hangin, kaya gumawa ng stick kawayan at tinusok namin, dinoble, kasi hindi kakayanin. Baka pagising namin mga kabay, nilipat na kami doon sa kabilang bundok, no, nagiging parachute na yung aming tent. Ala, hindi pwede, may laman sa loob, mabigat. Ang dami ko nang dala, tagi-isang unan, yung makakapal na kumot at comforter, no, yung mga luma kong comforter mga kabay na hindi ko na nagagamit at dinala ko na kaysa nakatambak lang doon. Total, lagi na dito natutulog kaya nagdala na ako. So ito dito na, kundi ayos na dito mga kabayan, medyo patag na at okay yung gusto na. So ayan mga kabayan, manguha lang kami ng luya para gawin naming salabat. Fresh ginger po mga kabayan. So ayan, manguha kami ni Cha ng salabat. Meron silang dalawang klaseng luya mga kabayan, no, may turmeric, yung dilaw at saka yung puti mga kabayan. Dalawang klase yung kanilang luya. O diba last time po mga kabayan ay nag-harvest kami. Ang bilis namin nakakuha ng isang malaking sako dahil may order sila. Marami din siya yung yung adilaw. Marami din. Isa lang. Pero doon sa kay tatay. Mas maraming tanim si tatay na luyang dilaw. Ay, ayun. Si tatay pala. So maaga. Ay, maaga ka. Maaga kang nadapa. Maaga talaga. Maaga ka nadapa. So ayan, maaga pa lang. Nandito na naman kami. Para kaming mga ahas, mga kabayan, kung saan-saan sumusuot. So ang ginagawa po nila mga kabayan, ulitin ko lang, baka sabihin nyo bakit madamo. Sinasadya po nila yung mga kabayan kasi para hindi mamatay. Kasi pag sobrang init po mga kabayan, ang mangyayari po ay yung binhi nila mamamatay po mga kabayan. Total malalaki naman na sila, may laman na. Ang importante, nagkalaman na malalaki ay hinahayaan na lang po nila mga kabayan na ganyan, para hindi sila maubusan ng binhi at hindi mamatay, na kahit paano yung mga damo na makakover sa sa luya. So ayan, ay kumuha na si Cha ng turmeric.
Turmeric, titirik ang mata mo sa kaganda-ganda ng palibot. O, diba? Ganyan dito ang taniman nila ni Kuya Joel and Ate Cha. Kita nyo naman mga kabayan kung gaano kaganda dito. Ay, Diyos ko, umagang umaga. Kay ganda ng umaga, mga kabayan. Hindi ka magsasawa. So, ayan na, Cha. O, di ba po mga kabayan, no? Ang laki, tama na yan. Kunti lang naman kailangan natin. Pang ano lang, pang salabat. Bakit yung ano niya, Cha? Parang, anong kulay yan? Luya talaga. Luya talaga yan? Opo. So luya talaga yung mga kabayan. Nasa yung mga turmeric? Nandun po sa baba. Nandoon sa baba. So, Pinanggalingan natin. luya lang po mga kabayan ang aming gagawing salabat. Ang turmeric nila nandoon pa sa mga kabayan. Nandoon pa sa New York, no? Kasi nandito kami ngayon sa Dubai. So ganyan kalalayo mga kabayan at ganun kahihirap. Nandoon pa sa baba, di ba, Cha? Hanggang baba pa yun yung ayun. Oh, nandoon pa sa banging mga kabayan. Doon po sila naglagari din ate. Sa baba niyan? Opo. Oh my God. Tapos walang nangyari din sa ano nila, no? Ganun lang. No problem. Ganun talaga ang life. O, diba? Nakikita niyo ang daming bunga ng mga saging. Ayun, may mga puso. So, stay put lang kayo dyan, mga puso, ha? Kasi pag naubusan kami ng ulam, mauubos din kayo sa amin. O, syempre, yung yung namunga na. Yung hindi pa namunga, wag muna kasi sayang. Okay, let's go. So, ayan, nakakuha na kami mga kabayan. Isang puno lang, oh. Anong gagawin nyo? Ano po yan, Kuya Ramon? Talaga kayo, umuwi na nga kayo sa baryo. Di pa kayo kontento. Napitin. Ayan, lagyan namin ng tent. Siyempre, dyan magluluto para hindi mainit. Hindi po, pagluluto. Ito yung maestra namin. Ito yung madam namin nagtuturo sa amin dito, oh. Ito yung nangunguna. Nangunguna pa. Buti pa siya. Ay, saan yan si Charlie? Magayon talaga lagi sa akin yan, eh. Mag-hi. Allah. Ang tila Ano ba niluto nila? Chao, parang ang sarap naman ito. Yung ate, yung karning baboy. Tapos, Yung iniwan mo ate na ay, akala ko mga langka, hindi pala, karne pala yan. tapos nilagyan po nila ng puso. Ang sarap naman yan. Bakit gumagawa ng ha? Si ano po si Sumusobra na kaya. Sumusobra na kayo, ha? Pag nandito ako, di ko yung nagagayan, pinapagigit niya ako, ha? So, ayan mga kabayan, salabat na tayong luya, no? Yung turmeric kasi sobrang maanghang. Di bali, turmeric naman na yung mga mata kagabi. Kaya nabanggit niya ate yung turmeric kasi mata. Kaya nga, kagabi, kaya sabi ko, wag na turmeric, Cha, yung luya na lang talaga. Kasi alam ko naman na turmeric na. nag-emergency kay kagabi. Kaya ganyan na lang. Matakotan siya. Kumain ka siguro ng toyo. Toyo ba yun? Bakit? Ano nangyari? Namaga daw po yung mata. Paros. Kala ko na maga yun. Nagulat ako doon sa namaga, ha? Yung pala yung mata. Ayos-ayusin nyo kayo magsalita. Kasi maraming pwedeng mamaga. I-direct to the point kaagad para hindi tayo makapag-isip ng masama. Hindi yung pabitin, namaga yung ano ko. Namaga yung ano ko. Bakit hindi madidiretso? Mata kaagad. Paano din mamaga? Kasi minsan lang tapos sobra ng... Namaga. Hindi na nadahan-dahan. Nabigla na kasi siyempre isang buwan na nandito sa kabundukan. Pinapa-excite yung ano ate.
Ano kaya manay namaga? Kasi namaga na yung ano. Kung mapapabulong pa. Makapag-isip ka tuloy ng masama. Gilagid. Ay, apo. Sakti na lang. Yung pala, namaga ang mata lang pala. Sigurado na yan. Hindi na natin itanong kung anong namaga niyan. Alam mo na nun. Iba na yung namaga. Ay, Diyos ko, namalato ko mga kabayan. Bukod sa sobrang lamig. Sa kasalitan natin. Di ba gusto natin nung nakaraan pa siya Opo. na magsalabat? Ngayon lang siya Saan natuloy. tayo magguguawi? Tama-tama yan kasi tinabag ako kagabi. Tsaka na masakit din yung ano. Siguro sa utot mo lang. Pinasok na lamig. Masakit din po yung lalamunan ko ate. Dito, ito. Namamalip. No, Tapos sasabihin mo. namalat ako Kasi pagising ko hindi mo kanina. nilabas, wala kasi makakarinig at walang makakaamoy. Kaya Wala ayun. na lang ang snow dito kasi lamig na ng ibang bansa. Talagang namamalipit ako. Namimilipit ka talaga sa walang Pumunta ako sa baba, nakaganan ako. Sakit ng tiyan ko. Di ba kahapon ka pa tumatay, sabi mo kausap ka namin. Teka muna, taka muna ako. Pero kaiba kagabi. Gabo na kalma, hindi na nawa mo na ayaw lang magkausap. Nadinat. Una ka nga, totoo. Pero Takain yan eh. Ano ka siguro? sila So ayan mga kabayan, fresh from the farm. Naghiwa lang tayo, kumuha lang tayo ng kapiraso kasi malaki na yung isang puno mga kabayan para gawin nating luya na salabata. Let's go. Umuwi lang kami ng Pangasinan mga kabayan para kumuha ng mga damit, magpalit ng mga damit. Kasi ang experience namin, ang magandang experience na nakuha namin dito sa aming mga kapatid, no, ay yung matuto ka maligo ng ilang araw. Matuto ka ng maligong walang tubig. Matuto ka maligo na walang tubig, yung ganyan. Diyos ko, pag uwi ko sa bahay, 5 oras ako sa banyo mga kabayan. Doon na rin ako natulog, no, para maghugas. O isang tulugan lang, bumalik kami kaagad dito mga kabayan at nagdala na ng damit. Diba? Nagdala na rin ng mga kumot. Magsasang ka, maglako siya pa ka mabulo. Ayan gusto. Yan. So, dikin lang natin yung luya para maglasa. Ang galing mag-shoot na napunta talaga sa bilahan. Surot. Inaantay ko yung daliri niya, pero sa'yo. Inaantay ko yung daliri mo. Matama. Ang sarap ng kuya. Hindi, di sila bulo humahawak. Nakaganon pa naman sila bulo sa dede. Sa tabi ng ano na baby. Ay, okay na yan? Marami. Nagdala po. Marami na siguro baka sobrang agad dito. Sabi niya, ako mamalang dede. Magutom Mga nagutom. Nakaganon siya. Siya na ang 5 na lang yata daran. Ang delikado yan. Una niya nagsalita na si Labo ng ginanya ni Rick. Nakalimutan na din ang kuya si Dika. Ay, ikaw pala to Labol. Mapalay nagbibili. Ay, kamay kang puki. Lobo sa plan ni Labol ang gatas. Tata-bata niya siya nila bula. Kailangan magulay na magulay. Malunggay, papaya. Malunggay yan ang the best, Pampagatas. malunggay sa kagatas. Tapos yung gatas mo na iwan sa baryo. Kagabi. Malunggay at saka papaya. Ayan. Meron ditong ganito na miss ko nung kainin. Tapos may mga chicken dyan na buo. Ayan. Then may mga pang-ihaw dyan na ano binili? Liempo na pang-ihaw. Para maiba naman, mag-ihaw kami ng liempo. Tapos may mga manok dyan. Tapos yung isda nandiyan na rin sa baba. So ganyan. Oo, diba? Tapos nandito yung mga kailangan namin. Ayan, mga grocery. May pangpansit na din dyan. Ayan, pati ito malalaki na yung mga binili ko. Tuyo kasi lagi nagluluto. Suka. Ayan, malalaki na. Tapos minsan, ayan, paper plate dala namin. Mga oyster sauce, mga pangpansit, kape, asukal, mga dilata, at iba pa. And everything, nandiyan na po lahat mga kabayan.
Then may tuyo kami, bumili na ako ng 1 kilong tuyo dahil sobrang layo namin dito sa kabundukan. Itlog. Oh, 'di ba yung itlog nandiyan na. So ayan, so ganyan lang mga kabayan, napakamahal ngayon ng bilihin. Diyos ko, no, kahit saan ka magpunta, no, kahit saan ka magpunta mga kabayan, napakamahal na ng bilihin. Wala nang mura ngayon. Hindi na bumababa ang presyo ngayon, no, ng mga bilihin. Ang bumababa ngayon, brief na lang at saka panty mga kabayan. Yun na lang yung libre na bumaba, hindi yung presyo. Sahod na pa rin. 'Di ba? Ang sahod aakyat ng 20 o 30 pesos, no? Pero 10 years muna bago aakyat yung sahod mga kabayan. Pero ang bilihin wagas. Grabe. Pati asin ngayon mga kabayan, dati na parang magkano lang isang sako o 1 kilo. Ngayon, ay nako, kahit asin mga kabayan, napaka mahal na. Kaya lang wala tayong magagawa, wala tayong choice kung hindi tayo bibili. Kung iindahin natin yung presyo, ay hindi ka makakain, hindi ka makabili. Kaya ang gagawin mo na lang para hindi ka ma-stress, bumili ka na lang ayon sa pinaka-importanteng gagamitin mo, no? Maging wise ka na lang, yung mga importanteng gagamitin mo, yun na lang ang bilhin mo. Saka wag mo nang tingnan yung presyo kasi may stress ka lang, no? Bahala na, basta pag kailangan mo yun, o sige dampot, lagay mo dyan, o sige lagay mo dyan, o lagay mo dyan. Ganyan, ito naman pang emergency to mga kabayan, no? Hindi naman talagang lagi kami gumagamit, pang emergency lang kasi nandito kami, so bumili na ako ng mga ganyan. Okay, pati yung mga paper plate kasi syempre minsan may mga bisita na bigla na lang darating, tapos tayo din pag yung kailangan na sobrang busy na nawala ng ano ay ginagamit din natin. Kaya ayan, so ayan ang luya na yun. Tapos na yung luya natin pala. Halina kayo, mag-ano na tayo. Hindi naman yung mga bata. Basta. Tagaan mo itong dagka dito? Nasaan sila? Sobra na ito, dalang tang... Ay, nagtatrabaho sila? Oo. Dalang dito. Ayan na yung... So, ayan na yung ate. Nalagyan natin plahan ha? Mayroon mo na? Wala pang mayumo, no? So, ayan mga kabayan, yung salabat nila dito mga kabayan, ang nilalagay nila sa atin, mayumo or sugar. Dito sa kanila mga kabayan, asin. No? Ay, ano ba? Ba't tatawag? Ay, ano man nilalagay dito? Asin, oh. Ay, asukal din. Nakala ko asin. Sabi kasi ni Ate Rose kanina, ay, maraming asin dyan panglagay sa asin. Mayumo. Mayumo din. Nawala yata. Ito. Yan na lang po pwede. Ano sa taas? Wala na. Ay, mayumo. 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 Bili mo na sa baryo. Ay, baka nandiyan. Taas siguro. Mayroon nga, tingnan mga Pakang panit tinapay. Asin kuya. diyan kasi nagkakape sila charity. Marami pa yung kanina. Baka ubos na. Ara, ito na yung ano pala kuya, plastic oh. Okay, nandito. Meron tayo. Ayan. Nilagyan na ng mayumo. Sugar. Nilagyan na ng para sugar ko. para inumin na natin. Ay, ang sarap na. Sa Alpera. Ganito. Mga artista. Pati yung laman mga kabayan, higop. Para masarap. Mga artista hindi na hawakan ng Nguya-nguyain mo na lang mga kabayan. Ayan o, kasi may durog talaga eh. Oh, di ba? Oh, ito yung powder dito na ano, organic. Yan. Dikit ka. 1, 2, 3, smile. Smile ka na. Kuha ba? Bawasan natin yung budabos, kawawa naman, wala na sila. Bitin, gusto mo? Ate, painom ko ka na. Pais din Sarap. yun eh. Ha? Pais din. Oh. Kasi sigaw. Oh. Kasi sigaw. Kasi sigaw o kakasuti ka. Kakasuti. Salamat po pala kay Ma'am Tis Hubert, kay Ate Jane from Montreal, Canada, and Tita Dibs. Thank you po in advance sa biyayang i-share niyo po dito sa Bahay Kubo. Sabi ko nga po mga kabayan, hindi ako nanghingi.
No, kasi talagang sabi ko magpagawa ko ng kubo dito para sa aming lahat. Dito kay Echa and kay Kuya Joel na galing mismo po sa akin. Kaya lang syempre hindi naman ko nanghingi mga kabayan, may biyaya namang dumating kaya salamat. No, salamat po Tita Dibs and Ma'am Tis Hebert and Ate Jenny from Montreal, Canada. Thank you so much sa pag-alalay always. And sa aking lahat ng sponsors. Thank you so much po. Tay, Tay, ano po? tikman yung ano. Salabat po, Tay. Opo. Pang utot-utot na. Masarap naman yung ano, yung Sarap ah. Masarap to. masarap. Saan yung iba? Nasaan po yung iba, Tay? Umalis daw po. Umalis. So ay kumuha pala ng graba ano. So ayan schedule nag-ano po mga kabayan. Anong tawag po diyan, Tay? Anong kahoy Puno. po 'yan? Yung ano, Punong peres. yung tawag sa amin yan, awili. Awili. Ngayon palitan natin, Tay, tiris na lang. Ang dami kasing higad. Kung tawagin nila dito tiris, Peres? no? Sa atin higad. Yung puno na yan talagang mahigad kaya wala siyang down, halos nakalbo na. Kasi sobrang ano ng higad po mga kabayan, dami. Akala nyo walang higad pero ang dami mga kabayan kaya inubos niya yung ano, yung dahon. So ayan, pasilip namin, ayan. Magpuputing na sila, ma'am. Ay, nakaputing na ba? Ay, tingnan natin mga kabayan, silipin po natin. Di pa lang yan. So nakahanda na po mga kabayan. Ito, bumili na tayo ng simento. No, so bumaba ang mga boys kasi kumuha ng graba. So ayan, naka-prepare na, graba na lang ang kulang. So ayan, nakaputing. No, bahala na sila, hindi ko nang ialam sa disenyo o sa gagawin na, bahala na sila, basta bigyan ko lang sila ng materyales, bibilhan ko lang sila sa kailangan nila ng materyales mga kabayan, bahala na sila. No, dahil matatanda na sila, alam na nila yan. No, basta importante sa amin ay mayroon kaming matulugan pag nandito ang aming lokasyon, area, and then syempre malipat man ako sa ibang lugar ay kahit papaano nag-iwan ako ng bahay kubo para sa kanila mga kabayan na meron silang magandang tulugan dito sa itaas ng bundok. Regalo ko po sa kanila yan. Kaya lang sabi ko nga hindi ako nanghingi, no, may kusang nagbigay. So ang biyaya wag tanggihan, magpasalamat na lang tayo. Salamat, no, salamat. So ayan, mamaya ay mabuhusan nila, mapatuyo na kasi unti-unti naghahagotin sila ng mga kahoy. Malakas yun, nandun na yun. Ang sarap. Pati luya. Dinurog kong luya mga kabayan pero ang sarap. Nadurog. Ay, ang sarap. Koy, Fresh. pahingi ako ha. Ayan. O diba? Overlooking. Nagsalabat ka sa magandang lugar ganito. Oh my gulay. Hindi mo speechless ka mga kabayan sa view na nakikita mo. Wala kang wala kang masasabi sa super ganda. So ayan, walang kapaguran na si Kuya Joel. Naalis niya. Yeah. Kuya Joel, dandahan ka dyan kasi maraming tiris yan. Mamaya matiris kayo. Ha? Marami kuya, di ba? O naglaglagan na rin kasi pag kahapon, pag tumban niya. Nung bagyo. Nakalaglagan na rin. So ayan, Ginagawa para pwede pumunta. pangkahoy natin pag natuyo na, no. Nilipad na rin nilipad sa bagyong Pipito yung mga ibang tiris pero yung iba mayroon pa, ayan, no. Oh.
Kahapon naman akala ko natiris ako. Antik pala yung kulay itim. Diyos ko, na doon sa damitan ko mga kabayan. Sa likod ko kay nakagat ako. Akala ko natiris na akong sakit. Ang hapdi, ang kati. Sobrang sakit tapos mainit sa balat, Kuya Joel. Tapos makati. So ayan. Salabat time. Inom po tayo mga kabayan. Salabat sa kabundukan. Oh. Diba? Dati ito yung kubo na ni Kuya. Ayan, kailang matandaan na medyo sira na, so aayusin na lang namin yan. Ayan. Hanggang doon yung lupa ni Kuya Joel. Ayan, sa kanila pa yan. Hanggang baba, ganyan paikot. Din dito rin paikot. Boundary sa kalsada, ganyan, papunta doon. Isang malaking mga kabayang bundok ay sa kanya. Tinataniman nila. Dapat chininso, Kuya. Yung ganyan para mabilis. Mamaya po, gagawin ko lang po yung bulda. Ay, yung mga sanga-sanga. Para hindi mamaya mapaltusan ka dyan. Ay, sabi ko na nga, be. Ayan mga kabayan, no. Ay, nandyan siya. Ayan, nandyan. Tumatay yung balahibo ko pag nakakita ko ng ganyan. Hindi talagang tiris yan. Ha? Ayun, no. Yung parang uod, no. Pero Makati yan, Kuya, di ba? Makati siya, kaso hindi siya masyadong yung parang kung, tiris. hindi katulad nung iba na yung mabalahibo na yun ang sobrang kati. Yung po talagang Makati. So yan, ganyan lang siya mga kabayan. Di ba meron nga eh. Baka sa mo, Kuya, sa pantalon mo walang mga tiris? Wala. Inaakyat ko po yun. Lagyan na sa labat ulit. So dumating yung ating the boys kumuha ng graba from the mountain. Ayan. Isang sako lang naman pala yung kinuha ng mga kabayan. Akala ko isang dump truck. Ang bigat pala ng kinuha nila. Ayan, yan lang naman kailangan. Kunti lang naman kailangan mga kabayan. Pwede panggatang din yan? Kaya lang kung may siya. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.